Mr. Speaker, the final interpellator is MP Ramos on Zoom, via Zoom. The lady from Lanao del Sur is recognized. Maraming salamat, Mr. Speaker. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Una sa lahat ay gusto ko pong ipahayag ang aking buong suporta sa proposed bill number 37 or mas kilala ang Samora Science High School Systems Act of 2023 na ito po ay magsisiguro na magkakaroon ng access ang ating Bangsamoro learners sa quality of education at marami pang oportunidad. Mr. Speaker, meron lang po akong 3-4 na katanungan. At actually, na-submit ko na po ang aking proposed amendments at lahat po ng aking mga katanungan at manifestasyon ay may kinalaman po sa aking mga proposed amendments. Unang katanungan ko po, nabanggit po, gusto ko po malaman kung okay sa ating proponent na magtanong po. Yes, definitely, Mr. Speaker. Thank you very much. Maraming salamat. Nabanggit po sa ating committee report na that the Bangsamoro Science High School shall be at par with the Philippine Science High School. Nalaman din po namin na nag-benchmark po kayo sa Philippine Science High School. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng idea kung anong meron sa Philippine Science High School? No? Kasi kanina naitanong to pero mahalaga po kasi na malaman natin ano ang picture ng Philippine Science High School, ano ba ang kanilang ino-offer na wala sa ibang mga eskwelahan sa ating bansa. So yun po ang aking unang katanungan. Yes, thank you very much, Mr. Speaker. Of course, sa Science High School po, nagbibigay po sila ng quality education that is beyond kung ano yung sa level ng secondary high school. So meaning, ano yung ino-offer nila ay when it comes to science and technology, science, mathematics, ay mas mataas po yung binibigay nilang standards. So, and the school itself ay the same time, they have a fully equipped in terms of technology and even in the equipments related to science and mathematics. And again, they are also giving free scholarship for their students, Mr. Speaker. Maraming salamat, Mr. Speaker. Gusto ko pa sana pong i-expound ito kasi gusto kong malaman specifically anong ino-offer sa curriculum, sa mga facilities, mga privileges. Na-mention mo, free scholarship, so free tuition ito. Nabanggit mo din kanina yung free dormitory, boarding. Although sabi mo, although insignificant, may bayad sila na 60 pesos per month. Yung living allowance, Mr. Speaker, ang book allowance, research allowance, uniform allowance, ito po ba ay binibigay din ng Philippine Science High School sa kanilang learners? At kung ito po ba ay binibigay, ito po ba ay kino-consider natin sa Bangsamoro Science High School na i-offer din natin sa ating Bangsamoro learners? Yes, since this bill created there is a provision for the Board of Trustees, and that is actually, Mr. Speaker, for the board to decide kung ano yung mga gagawin nila. But since initially the intention of this bill is to give free for all sa lahat ng mga gagastusin sa school. But again, this is the board's Board of Trustees decision kung ano po yung mga pwede nilang ibigay sa Yes. Mr. Speaker, kung sinasabi niyo po at par tayo sa standards of Philippine Science High School, and since you are confirming doon sa mga nabanggit ko, ito ay pinoprovide ng Philippine Science High School, marapat siguro na, tatanungin kita, sang-ayon ka ba na dapat itong mga provision na to, itong mga nabanggit ko na benepisyo, ay dapat ay maging parte siya ng bill na ito, since I consider this as major revision or major provisions in the bill? I think
I think we should not preempt kung ano yung dapat dapat trabaho or ma-identify ng ating mga board of trustees, because if we lay down those in this bill, nalalagay po tayo ng mga provision patungkol po dito, baka po wala ng leg room for the board of trustees kung ano po yung mga dapat nilang ilagay. At maybe during the system, since this is a pilot school at kauna-unahang Bangsamoro Science High School, baka may makita pa silang mas dapat nilang gawin sa kanilang polisiya at na hindi na dapat pong munang mailagay dito sa batas na ito, Mr. Speaker. Maraming salamat, Mr. Speaker. Ang sa aking palagay, tayo po ay nagpapasalamat, no, dahil may pagkakataon tayo, pero sa nakikita ko po, malaking pagkakataon po ito sa parlamento na tayo mismo ay magdedesisyon dito kung ano yung hindi naman tayo magsasaad dito na itong amount, no? Very general naman yung sasabihin natin dito, since ito ay pinoprovide ng Philippine Science High School, ay siguro i-ensure natin by adding provisions in this bill kung ano itong mga general na pinoprovide aside from the scholarship program. So ito po ay, Mr. Speaker, ay isa sa magiging laman ng aking proposed amendment. So mapunta po ako sa pangalawa ko pong katanungan. Paano po natin, ito po, ang kasama po ba na i-offer ng ng Bangsamoro Science High School ang junior at senior high? Yes, kasama po yun, Mr. Speaker. Okay, maraming salamat. Maganda po na naklaro natin na kasama ang junior at senior high, dahil mahalaga po na merong direksyon ng ating mga Bangsamoro learners, no? Kasi hindi naman ata lahat ng mga eskwelahan ay nag-o-offer ng junior at saka senior high school. So maganda, no? Pinupuri ko at ito ay kasama sa proposed bill na ito. Mr. Speaker, ang pangatlong tanong ko po ay patungkol po sa pagkakaroon po ng gender equity, no, at inclusivity sa loob ng Bangsamoro Science High School system, lalo na sa larangan ng agham at teknolohiya, na alam naman po natin historically ay meron talagang gender disparities. Meron po ba tayong provision dito sa proposed bill na ito na makakatiyak na ang batas na ito ay magkakaroon ng pantay na pagkakataon at inclusivity? To be specific, Mr. Speaker, in this bill, wala po tayong nabagit doon because again, itong ating itatayo na Bangsamoro Science High School ay based po tayo sa merit. Kung pag-usapan naman po natin yung mga estudyante makakapasok po dito, ay magbe-base pa rin po sa exam kung sino yung makakapasok. So we cannot compromise that because of the no, I'm not saying that we are against the gender sensitivity, but as for the benefit na meron tayong magandang produkto, kasi nga what we have said and what we want to make sure is at par pa rin siya sa national. And even the national, actually, when we ask them during the public hearing, I mean our visit in Pisay, Quezon City, that said na mas marami ang lalaki na nagta-top 40. So hindi nila, though they wanted to make it balance, but hindi nila pwedeng i-compromise yung mga pumasa based on the exam na kanilang ginagawa. So, but it doesn't mean naman na hindi naman, kasi kung exam naman yung pag-uusapan po natin, maybe in the case of Bangsamoro, based on the study, na feasibility study na ating nagawa po before na-create ang bill na to, mas mataas, mas marami po ang kababaihan na pwedeng mag-enroll at makakapasok sa Bangsamoro Science High School. Yes, maraming salamat sa iyong sagot. Natanong ko to dahil mahalaga po ang gender equity at inclusivity. Mahalagang prinsipyo po ito sa edukasyon dahil naniniwala po tayo na sa pamamagitan ng pagtutok at pangangalaga, lahat ng mga mag-aaral, lalong
may tataguyod po natin yung pag-unlad at tagumpay ng ating rehiyon sa larangan ng agham at teknolohiya at masisiguro po natin na walang sino man ang may iwan o makakaranas ng diskriminasyon sa pag-aaral. So, mabanggit ko lang ng isang example nito. Kasi merong pag-aaral, halimbawa, sa larangan ng engineering, no? Karamihan ng pumapasok dyan ay mga kalalakihan. So, gusto natin na tanggalin yung ganong mentality na hindi lang ito para sa mga kalalakihan, open din ito para sa mga kababaihan. But anyway, kung meron kasama po ito sa aking proposed amendment at proper time ay ito po ay aking ihahain. Pangatlo ko pong katanungan at ang pinakahuli, actually pang-apat po, paano po ang transparency and accountability measures ng Bangsamoro Science High School? Ano po ba ang nakasaad sa proposed bill at committee report patungkol dito? We make sure the transparency of this school, Mr. Speaker. So that's what we want to make sure na meron po tayong transparency dito. Maraming salamat. I think narinig ko kanina si MP Baintan Ampatuan talking about the conformity sa usual government accounting and budgeting rules, etc. Ako, hindi ko ito nakita sa proposed bill na ito. Yun sana yung magiging naman ng aking proposed amendment din. So maraming salamat sa ating magiting na committee chair at sa lahat ng mga miyembro na bumubuo dito. Ako po ay sumasaludo sa inyo at ako ay sumusuporta po sa agarang pagpasa ng bill na ito. Next, Mr. Speaker, this is amendment from MP Ramos, Mr. Speaker. I believe this should be part of the IRR, Mr. Speaker. So we do not accept, but we make sure, Mr. Speaker, that this provision or this amendment, we will forward it to the the MOST to include it in the IRR, Mr. Speaker. So we do not accept. The next, Mr. Speaker, is the gender equity and inclusivity. We accept this, Mr. Speaker. Next, Mr. Speaker, this is also amendment from MP Ramos. We have a counter proposal, Mr. Speaker. It says Section 6, Section 16. The transparency and accountability mechanism. The Bangsamoro Science High School system shall adhere to the usual government transparency and accountability measures. It shall likewise implement feedback and grievance mechanism that would allow students, faculty, staff, and other stakeholders to raise concerns, report misconduct, and seek resolution of issues in a fair, confidential manner.